Tingnan nyo. Ipapakita ko sa inyo yung high tide. Ang daming dahon. Swimming pool ni Judah. Tingnan nyo. Nag-low tide na to ha. Tingnan nyo yung tubig. Nag-low tide na. Ayun o. Yan. Bumaba na siya ng ilang inches. Ang laki. Pag June talaga, sobrang taas ng tubig dito. Tingnan nyo. Naabot na dito. Grabe. Pumasok na yung tubig dito. Sa magtatanong po, paano pag umulan tapos may baha pa, may bagyo pa ganun. Aabot talaga ng simbahan yung tubig hanggang isang yung sukat ng semento, yung hollow blocks ganun. So abot yung namin church kapag may baha. Pero pag walang baha, hanggang dito lang talaga siya. Grabe, no? So far, hindi naman po talaga maabot ang bahay. Kapag napakalaking high tide, hindi talaga naabot yung bahay, yung kusina. Kasi yung height ng kusina, ginawa yung mas mataas compared doon sa isang bahay ko. So itong latayan nito, talagang before, nung hindi pa to pinagawa, nako, even normal na high tide, hindi makakalabas si Hadasa, hindi makakalabas si Judah. Kasi po walang daanan. Imagine, yung tulay namin before is, I think, ito yung sukat, oh. So ito yung height. Ito yung height ng sa tulay namin before. Pero pagdating dito yung kawayan, pababa na. So pagbababa na yung kawayan dito, na bandang dito, pababa na yung kawayan. So pagdating dito, ipapakita ko ito yung video ni Hadasa, ni Judah at ni ang isa kong aso before. Katabo pa kahani. Nakaw na. Judah boy, dudong ito na. Dali. Dali. Dali lang mo. Kung mga talawan. Judah boy. Asher. So, ito yung video ni Hadasa, ni Judah at ni ang isa kong aso before nung sila dito, dumaan sila nung hindi pa pinagawa itong tulay namin, kaya sobrang thankful ko talaga na nagawa na itong tulay kasi hindi na kami mababasa nung kasi nung old namin na tulay tatlong kawayan lang tapos nasira pa. So yun, hindi na kami makakadaan sa tulay, so bababa kami dito para dumaan dito. So ang nangyari, laging basa. So kapag simba, dito kami dadaan, oh. Hahawak ako sa may bintana para makadaan dito para hindi mabasa yung sapatos. Yung black shoes pala. So thankful talaga ako na may tumulong sa amin para ipagawa itong tulay at saka itong bahay. Like super thankful talaga ako kasi sobrang luma na yung bahay. Ngayon nung pumunta ko sa bahay, naabot na talaga yung corner. Tapos like kapag pumunta na ako dun sa gilid ng bahay, yung parang ma-breakdown na ba. So ang lumang bahay, ang ginawa kong bodega. At yun ang bahay ni Spikey actually. Ipapakita ko sa inyo ha. Wait lang. Yun. Yun yung corner ng bahay, oh. Nandun si Spike, ayun. So don't worry, may exit si Spike dyan. Talagang na siya. Wala na, sira na. So may exit si Spike dyan papunta dito sa loob ng bahay. Ang dumi-dumi ng bahay kasi ginawa kong stock room. Tingnan nyo. So yun yung ilalim. Talagang na siya. So ang plano ko po kapag magkapera na, ang plano ko next time, papalagyan ko yan ng semento para hindi masira yung kabilya. So actually pwede akong manguha ng isda dito. Papakain ko sa mga pusa. Kaso hindi nila masyadong paborito yung mga isda.
kapag hindi luto. So, kailangan kong lutuin. So, kapag mataas po yung tubig talaga dito, especially doon sa may simbahan sa harap. Si Judah po before, nilagay ko po sa planggana, tsaka yung nilagay ko sa Judah sa planggana, tapos yun, para siyang nagsisailing. Yun lang, yun yung lugar namin dito. Ito yung disadvantage sa amin. Kasi public land siya, so libre yung lupa. Pero, Judah, pero kailangan mo talaga magtiis sa tubig. Hindi naman ganito always. Like, meron namang mga time na wala talagang tubig. Pero kapag high tide na, nako, ito yung problema. Hindi makalabas yung motor kasi mababasa sa tubig alat. Kaya blessed kayo sa bahay nyo na hindi naaabot ng tubig.